niya na akala nila nadala nila yung kanilang ID, hindi pala. So sayang kasi hindi siya natuloy ng lipad. Okay? So, yan po ang ibang mga ni Ate Panmoy, mga experience. Hindi po ako yun, ha. Makakala nyo ako yun. Pero anyway, wala pa naman ako nakakalimutan hanggang ngayon na mga document. Pero yung friend ko nga, sayang. Nakalimutan niya. Hindi tuloy siya nakasama. Sayang pa yung ticket niya. Kasi ID niya, nakalimutan niya. Akala niya ID yung dala niya, yung pala library card. Inano niya para sa bulsa niya, tinapik-tapik niya. Pagtapik niya ganon, matigas-tigas yung card. Kaya akala niya, yun yung ID niya. Tapos yung pala hindi. Library card pala yung nadala. So, sayang. Hindi natuloy ang lipad niya. Nandun pa naman siya sa immigration na nun. Nasa immigration siya nung paglabas niya ng ID. Paano nga pala yun? Nandun nga pala siya sa sa counter. Sa counter ng check-in counter noon. Oo. Kasi syempre sa immigration, syempre sa check-in counter pa lang, chine-check na nila yung passport mo sa document. So, doon pala sa check-in counter yon. Tapos, sayang. May dala pa naman siya mga gamit, bagahe. Sayang. Yon. Okay? So, hanggang dito na lang, wala pa aeroplano namin. Pero anyway, mahaba na to at wala na akong maichika sa inyo dahil papahinga rin ako, inantok ako eh. Magpahinga muna. Ayan po, ganyan po yung kanilang hanggang doon, lawak. So I'm going to get some water because I don't have water. Meron silang refilling dito eh. May refill station sila, so I'm going to refill some water. Kuha ako doon. Yan, nakikita niyo po, ang tahimik ng mundo. Matahimik ang mundo pag ang tao matahimik. Matahimik ang mundo pag ang tao may respeto sa isa't isa. Kasi minsan, siyempre, pag walang respeto sa isa't isang tao, doon nagkakaroon ng problema eh. So anyway, yun lang ang lesson ngayon sa araw na to, doon sa nangyari kanina sa counter, dahil nga yung boss nila sinigawan ba naman. Ako una, sinigawan, sumunod. Pinagbigyan ko na, hindi ako nag-react. Abay, pati yung isang babaeng Pilipina nagtanong sa kanya, sinigawan din niya. So, nag-react na ako kasi bakit siya sisigaw, di ba? Lalo na boss ka pa naman eh. I told her, we are human being. You should respect us. O, di ba tama naman yun? So, anyway, tapos na yung issue na yon at sana may natutunan yung iba na kahit po nasa high position kayo, kahit anong posisyon nyo, mababa o mataas, kailangan magrespeto kayo sa ibang tao. Hindi porke nasa mataas kayong cargo posisyon hindi nyo nire-respeto yung mga ibang tao. Unang-una hindi naman kayo dapat sumigaw. Tingnan nyo, very peaceful pag walang naninigaw, di ba? Pangalawa, bakit ka maninigaw? For what? Dahil ba ikaw ay boss, kaya ka sisigaw? Yun ba yun? Kaya napataas tuloy ang boses ko rin kanina. Pero sabi ko sa mga staff, you are all good, only your boss is not good. Boss pa naman nila yun. Sorry, pero totoo naman. Pag ikaw yung nasa tama, ipaglaban mo. Mali yun. Tama ba yun? Anyway, alam ko naman nasa tamang lugar ako, kaya nagtaas din ako ng boses. Kasi sobra na siya Ako nga sinigawan niya, tapos meron na naman siyang sisigawan na iba. Di lagi na lang siya maninigaw. Diba? At saka mamimihasa siya na manigaw. Lalaki pa naman yun. Kaya, yun lang, ang ko kanina doon sa Air Asia, doon sa counter. Kaya, pag kayo sinisigawan, sabihin nyo doon sa tao na, you don't need to shout. Yeah, please, don't shout. Ganun lang. Please respect us. You don't need to shout. Ganun lang. Pero pag talagang naninigaw pa rin siya, di patulan mo na. Ay, joke. Huwag po. Sorry po. Maling payo ni Ate Panmoy yun. Bahala kayo. Pag-pray na lang natin sila. At least, di ba ganun lang yun. Sige na, magkuha muna ako ng tubig. At baka maya papasok na sa taas. Puro Malaysian yata yung mga narito. Wala akong makitang Pilipino. Wala akong makasabay na Pilipino. Naghahanap ako ng sabay para pagdating ko ng Malaysia, meron ako makikil ng friend. Wala, puro Malaysian sila. Yan. Thank you po. Dito na lang po at bye-bye na ulit. Mamaya ulit. God bless. Wala, boarding na kami mamaya. Kuala Lumpur. Ayan, Kuala Lumpur. Ay, nawala naging Chinese.